Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga tambay, magkomentuhan po tayo. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay. Ito po, putok na po ito at pinag-uusapan na po sa mainstream media at sa social media. Ito pong hinaing ng ating kababayan na magsasaka, mga tambay. Ito po ay taga Oriental Mindoro, mga tambay. Taga Oriental Mindoro ang ating kababayan. At siya po ay dumaing sa Senado, mga tambay. Lalo-lalo po sa mga nararanasan po nila na dilubyo sa kanila pong kinabubuhay na pagsasaka. Grabe po ang ginawa daw po ng gobyerno natin ngayon, lalo-lalo nung pumasok ang Binagawang Pilipinas, ay lalo po silang nahirapan at naghirap sa mga panukala ng gobyerno ng Binagoong Pilipinas, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kababayan natin na pamilya magsasaka na taga Occidental, mga tambay. Occidental Mindoro. Ito po ang kanya pong pahayag. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Go ahead, Ma'am Gemma ng ano yung Oxy? Okay. Occidental Mindoro po. Oh, sige, go ahead. Mr. Chair, magandang umaga po. Nasa amin na yung position paper ninyo, no? Opo. Okay, but go ahead, sige. Magandang umaga po sa iyo, Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto. Ako po ay si Ginang Gemma Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy, Occidental Mindoro po. Ako po ay nakarating dito kasama ng may nagtaguyod po na isang tao upang makarating kami rito sa bulwagang ito. Ako po ay isang anak ng magsasaka at hindi po ninyo katulad na nariritong lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami. Tumayo po ako. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro sapagkat hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa parito. Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya, yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya. Na umaasa po sana kami, mahal na Pangulo, Mr. Chair, na aasenso kami. Dahil sa pag-aakala naming kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit, nagkamali po kami. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa. Dahil ang alam po nila ay walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Dahil nakikita po nila, magmula po nang sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay, no, yun pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon pong minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment. Mr. Chair, mahal na senador, this is definitely your last Grabe, no, mga chance to tambay? replace your walk. Ano yun lang po natin, nag-commercial lang po, mga tambay. Grabe, no? Ganyan po talaga nararanasan po ng ating mga kababayang magsasaka, mga kababayan. At puro po kahirapan ito, mga kababayan. Puro po kahirapan. Kaya po nakakalungkot lang po na maging buhay magsasaka dahil po ang inyong lingkod
ay magsasaka rin po ang magulang at ang aking po mga lolo. Ang aking lahi ay magsasaka. Talaga pong napakahirap po ang maging magsasaka, buhay magsasaka. At lalo-lalo po sa panahon ngayon na ganitong klase po ang ginagawa po sa ating mga kababayang magsasaka. Kung ituring natin ay bayani, pero kawawang-kawawa naman po ang kanilang kalagayan, mga kababayan. Ipagpatuloy po natin ang ating kapatid. Ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka sapagkat kami lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka, nawala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin, nayayakap sa amin. Gustuhin man po nila, subalit hindi nangyayari. Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA. Sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang coordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Food Authority, partikular sa Occidental Mindoro. Lalo po ngayon sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag, per farmer, ang pwede naming ibenta. Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka, tumawag sa akin, humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba. Hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual. Dahil wala po siyang kakayanan. Humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera, itinakbo ko po sa hospital. The person who Tindi, no, matambay? Grabe po, no? Grabe po ang nangyayari sa gobyerno natin. Yung sinasabing magbibigay sa atin ng seguridad na pagkain, pero sila pa mismo nang gigipit. Di ba? At pinapatay po talaga ating mga magsasaka. Dahil nga sabi ng ating kababayan, lalo-lalo na po, yung pagkuha po nila, di ba? Lalo-lalo na yung pag-angkat po ng produkto sa ibang bansa. Di ba? Pinapatay po sila niyan eh. Totoo naman po yun mga kababayan. Kaya nakakalungkot po ang ating mga kababayang magsasaka. Talagang nagbubungkal ka ng lupa at talagang nagpapakamatay ka. Pero pagdating na po ng bentahan ng palay, ay ginigipit ka na. Binabarat ka na. Unbelievable. Sabi ko,
Tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nang sa ganon, makatawid ang buhay. Sana po, Mr. Chair, sa mga nangyayaring ito sa amin sa buhay namin sa Occidental Mindoro, at hindi lamang po siguro sa Occidental Mindoro nangyayari ito. Sa buong Pilipinas po. Gaya po ng sinabi ko, magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin. Dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka. Katulad po ngayon, dinaanan kami ng kalamidad, ang Opong. Mr. Chair, sa 1 hektarya ang inaani namin. Napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec, maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasisirain, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na 1,000 hektarya, 100 lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya. Kung meron man pong ibibili, yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. Tama. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang naaangkop sa aming mga lupain. Tama. Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Ayan. Hindi po sasapat sa amin ang isang kabang abono sa 1 hektarya. Kasi po ang nangyayari, 1 kaban per farmer. Grabe. Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ng 1 kabang abono ang 1 hektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan, makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon?
Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala. Yan mga tambay. Nakakalungkot po. Totoo po yan. Real talk po yan. Sinasabi po ng ating kababayan sa Occidental Mindoro mga tambay. Naranasan po na inyong likod yan. Naranasan po ng pamilya namin yan mga tambay. Na ipangungutang mo ang iyong gagamitin sa pagsasaka. At pagka minalas-malas ka pa, napakalaki na interes ng pagbalik nito. At ang pinakamasakit ay madidilubyo ka pa. Kalaban mo pa ang peste, kalaban mo pa ang bagyo at pagbaha. Hindi po ba mga kabayan? Tapos, ang gobyerno, ganyan lang po ang ibibigay na tulong. Katulad po niya, no? Sa loob sa isang hektarya, isang sakong pataba. Hindi sasapat. At ganun din sa binhi. Magbibigay ka ng binhi. Nakapagtanim na. Walang saysay ang suporta. At yung pinapatay mo ang magsasaka, lalong-lalo na pag-harvesting. Ang palay, bibilin mo lang sa halagang 8 pesos, 10 pesos, 12 pesos. Diba? Sa ibang probinsya, 6 pesos nga lang eh. Nakita niyo po kung paano patayin? Para lang po sabihin na may ginagawa pong pagtulong sa Pilipino yung 20 pesos na kilo ng bigas na programa ng Binagoong Pilipinas. Pero ang pinapatay po ang mga magsasaka nating mga kababayan, ang ating mga farmers. Pinapatay. Kaya nga yung sinasabi po ng ating kababayan, no, buong buhay po niya at buong buhay ng tatay niya sa pagsasaka na binuhay po sa kanila at binubuhay na rin niya sa mga anak niya, ay walang ginhawa na nakamit, lalong-lalo ang kanyang ama na malapit na sa dapit hapon. Di po ba? Walang ginhawa. Pero kung ituring po ng gobyerno ay mga bayani ang ating mga magsasaka, ang ating mga farmers. Nakita niyo po, grabe. Grabe po ang ginagawang panggigipit at pahirap ng Binagoong Pilipinas para lang po masabi na ang kanilang programa at ang kanyang pangako na 20 pesos ay naibigay niya sa mga Pilipino na limitado lang naman. Hindi naman ito naibibigay sa buong Pilipinas. Limitado pa. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga tambay. Ang nagsasakripisyo ang ating mga magsasaka. Kaya wala na pong gusto magsake. Yung mga susunod na henerasyon, wala na pong susunod. Dahil sa nakikita po nilang napakahirap ng sitwasyon ng magsasaka sa ating bansa. Hindi po katulad sa ibang bansa. Maganda ang sitwasyon ng magsasaka. Lalo-lalo sa Japan. Suportado ng gobyerno ang mga magsasaka nila. At talagang yumayaman ang mga magsasaka nila sa Japan. Di po ba? Samantalang sa ating bansa, ang magsasaka natin nagiging pulube. Samantalang sila'y nagbibigay ng ikabubuhay natin, kakainin natin sa hapagkainan natin. Kung walang magsasaka, ano pa ang kakainin natin? Sino pa magtatanim? Yung mga senador? Sila magtatanim at magbubungkal? Sige nga. Yung mga congressman, mga mayor, gobernador? Ganon sila. Sige nga. Samantalang sila, kumakamal ang mga salapi. Nakita niyo po, ginagawang basura ang pera. Nilalagay sa maleta. Nangungumisyon. Pero ang ating mga magsasaka, walang pagtulong, pagtugon, tinitipid. Kinukurap pa, umano, ang pagtulong. Lalong-lalo na ang pinakamasakit, babarating ka pa. Walang suporta. Yun nga yung sinasabi nga po natin, di ba? Sa dami ng pera ng gobyerno na nakukurap, bakit ang ating mga magsasaka ayaw bigyan ng mga puhunan kapital ng walang interes? Hindi po ba? Nang makatulong. Dahil ang pera ng gobyerno ay dapat makatulong. Lalo-lalo sa mga farmers, sa mga mangingisda. Hindi po ba? Na nagbibigay po ng pagkain sa mga Pilipino. Di ba? Dapat meron po tayong programa na lahat ng magsasaka na walang kakayahan, di po ba? Bigyan ng tulong hanggang sila ay makapag-ani. At mismong gobyerno na ang bibili ng palay nila na hindi babaratin
ng 8 o 6 pesos, 8 pesos, 10 pesos, hanggang 12 pesos. Hindi po ba? Para naman ang ating mga kababayang magsasakay, makatikim naman ng ginhawa. Di ba hindi mabounce sa utang na may mga patubo? Kisa po ninanakaw lang ng mga magnanakaw na politiko ang ating pera. Kaya lang, masama na po kasi mga politiko ngayon eh. Karamihan po ngayon ng mga politiko sa ating bansa ay masasama na po. Mga nagpakademonyo na po sa pera dahil sa kasakiman, greedy, mga walang pagmamahal ang mga politiko karamihan sa ating bansa. Mga gahaman, mga kababayan. Kaya ang nagdurusa po ang mga katulad nating mahirap. Lalo-lalo po ang ating mga magsasaka at mangingisda. At marami pang iba na nasa laylayan. Nakakalungkot lang po mga tambay. Ayan. Hindi po ganyan kagrabe ang dinanas po ng ating magsasaka nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ganyan kasama. Diba? Hindi ganyan sila kahirap. Dahil hindi naman po binarat ang presyo ng palay nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi binabarat. Pero ngayon, grabe. Walang pag-ibig, pagmamahal na nakaupo ngayon. Ibang klase po, maglingkod ang nalunungkulan ngayon nung sila po ang bumalik sa kapangyarihan. Sana po mga tambay ay mabigyan po ng solusyon at problema. Dahil po ang nakaupo po ngayon ay makakapal na po ang mga pagmumuka. Grabe na po kapakapal. Sana po dito po sa Senate hearing ng Committee of Agriculture and Food and Agrarian Reform sa pangunguna po ni Kiko, ni Senator Kiko po. Ang committee po ni Kiko yan, yung Committee of Agrarian Agriculture. Kanya pong committee yan. Sana po mabigyan po nila ng tulong, hindi lang po ang Occidental Mindoro, buong Pilipinas na mga kababayan nating magsasaka at mangingisda ay mabigyan po sana at magkaroon naman po sila ng kaluagan at ginhawa kahit papaano sa buhay. At nang may sumunod, sana tutukan, bigyan ng batas, bigyan ng puhunan. Hindi po ba? Napakaganda po yan mga tambay. Kung si Kamano nga lang po ang masusunod mga tambay, bigyan, pahiramin ng puhunan sa pagsasaka ng walang interes. At ang mga anak ng magsasaka ay pag-arali na walang gastos, libre. Hanggang sa makatapos. Hindi po ba? Nakita niyo po yung pagka ganyan ang mga programa, anak ng magsasaka, anak ng mangingisda, anak ng mga talagang napapakinabangan natin na nagbibigay at nagsusupply ng pagkain sa ating bansa, bigyan ng magandang pribilehiyo. Hindi po ba? Sayang. Sana may makaisip niyan mga tambay na talagang bigyan at yung sinasabi pong supplyan ng maraming pataba o abono at bigyan ng magagandang binhi. Di ba? Para hindi na tayo umangkat sa ibang bansa. Kaya lang po, hindi po nila magugustuhan yan eh. Bakit? Mas gusto nila ang umaangkat o mag-export. Bakit? Kumikita sila na malaki. Mga kababayan, napakalaki po ng patong kita. Di po ba? Lalong-lalo pa pagkagahamang ka sa pera. Kaya hindi aasenso ang ating bansa eh. Pagka may mga ganyan taong nanunungkulan sa ating bansa, mga kabayan, sobrang greedy, gahaman sa pera. Kaya ang nagsasakripisyo, tayong mahirap. Tis-tis lang po mga kabayan, tis-tis lang po. At makakaranas naman po tayo ng tamang politiko. Naranasan na po natin yan kay dating Pangulong Duterte, hindi lang po nagtuloy-tuloy. Kung nagtuloy-tuloy po sana, napakaganda po sana kahit papaano ang sitwasyon ng ating mga magsasaka at ng ating ating mangingisda. Sayang lang po eh. Hindi po nagtuloy-tuloy. Nabudol po kasi tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At syempre po sa mga dasal po natin, pag sama-samahin po natin, sama po natin sa dasal po natin na maingatan po Pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan mga kababayan. Thank you po. Ingat-ingat po mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.